good day everyone. This time we are going to discuss the first lesson of our course, our subject, Practical Research 2, Quantitative Research. Alright, this lesson is called Definition of Quantitative Research. Okay, it is a part of our first module, which is Introduction to Quantitative Research. No, I know na all of you, or not all of you, no, kung hindi man, most of you ay done na with your practical research 1. So, kailangan ma-define natin ng quantitative research by at least comparing it to qualitative research, no? Kasi yun yung may knowledge na kayo. So, tingnan natin, what's the differences between quali and quanti, no? So, meron akong konting infograph dito. And let us observe, no, check natin. Ano bang pinagkaiba ng quali at quanti? Anong mga ah, concepts or anong mga bagay yung pinagkakaiba ng qualitative sa quantitative, no? Qualitative, yun yung tinake nyo last sem or last year, no? Nung PR1 ninyo, Practical Research 1. Ngayon naman, we are taking PR2, Practical Research 2, which is Quantitative Research. So, yung nasa, what do you call this one? Nasa left side yan. Nasa left side natin ay yung quantitative and then yung right side ay qualitative. So, sabi dito sa quantitative, merong numbers, measurements, and then counts, no? So, we are dealing with some figures, numerical figures, no? Sa qualitative naman, context, perceptions, and experiences. Okay? So, at least, no, to define to you or to discuss to you, no, the differences between quanti and quali, no? Balikan natin ng konti yung qualitative. Pag sinabing qualitative, we are dealing with data, no? Data na hindi kayang ma-measure, hindi kayang sukatin, hindi kayang tumbasan ng numbers. Medyo broad or let's say broad yung data na meron tayo, no? Mostly yung data na yon came from interviews, no? I don't know if you're already familiar since nadaanan nyo naman na yung PR1. Those data came from interviews, from observations, no? At yung mga data na yon in the form of contexts, texts, no? Medyo broad siya na hindi talaga kayang tumbasan ng number, walang count na pwedeng gamitin or nonsense kapag ginamitan natin ng numbers. Parang ganon. Okay? So mostly experiences siya, perceptions yan na nakuha natin from other individuals, no, or other people. Okay, unlike sa quantitative, we are dealing with numbers. Yan na. Meron na tayong mga let's say mga measurements dito, mga counts, no, makakita na tayo ng mga numbers, and we're going to deal with computations as well. Pagdating dito sa quantitative. Okay? So basically, these are major differences, no, or basic differences ng quanti at quali. Okay? Sige. Ang meron ako dito ay whiteboard. Familiar naman kayo sa whiteboard, no, kahit nandiyan kayo sa inyo. No? Balikan na lang siguro natin pag nag-face-to-face tayo. But definitely, meron ako dito sa likod ko na whiteboard. Ayan. Sige, isipin nyo ha, magtatanong ako ng question, and then isipin nyo siya. What do you think, or what possible qualitative data na pwede nating i-gather dito sa whiteboard? No? Qualitative. Ano yung mga pwedeng qualitative data na pwede nating i-gather dito sa whiteboard? No, sige, isipin nyo. Sige, magbibigay ako ng mga examples ng qualitative data. Okay, pwedeng makinis, no? Kung wala naman tayong panukat ng kinis, parang hindi rin natin pwedeng sabihin na quantitative yung pagiging makinis ng whiteboard. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, oy, ang kinis ng whiteboard, mga 72. Hindi naman pwedeng ganon. So, kung na-observe natin siya na makinis, yan. Pwede natin i-consider na qualitative yung
yung observation or yung data na meron tayo. Ano pa? Pag sinulatan natin yung whiteboard, yung mga nakasulat sa kanya, yes, pwede natin makonsider yan na qualitative data. Yung experience ng mga teachers at students no, dito sa whiteboard na to, all of those, we can consider those as qualitative data, no? Hindi matutumbasan ng mga numbers yung mga yon, di ba? Kung umiyak ka habang binabasa mo yung nasa whiteboard, naghirap ka, no, nadalian ka dun sa nakasulat sa whiteboard habang nagsasagot sa whiteboard. So all those experiences are considered as qualitative data, no? Okay? However, or on the other side, yung quantitative naman, sige, isipin natin. Dito sa whiteboard na to, ano yung mga pwedeng quantitative data na pwede nating mag-gather? No, quantitative. Sige, magbibigay ako ng example. Example ay yung length. No, yung haba ng whiteboard. Medyo mahaba-haba to. No, quantitative ba siya? Yes, kasi meron siyang measurement, may number. No, may pwedeng itumbas na number dun sa width or sa length, no? Ano pa? Yung area, surface area ng whiteboard. Yes. No, so quantitative data 'yon, quantitative observation 'yon. Yung age ng whiteboard, no? Yung tagal niya narito. So quantitative data 'yon. Ano pa? Kapag tinanggal mo siya, tapos tinimbang mo siya, yan, meron tayong weight. Yan. Yeah. So, all of those are considered as quantitative data. So, yun yung kaibahan ng quali sa quanti, no? Mas magandang maintindihan natin yung basic differences between quali and quanti. Alright? Before we proceed sa actual definition ng quanti, what is quantitative, by the way? So, when you say quantitative research, it is an objective systematic empirical investigation of phenomena using computational techniques from quantifiable data. So at some point, may pagka-objective ang quanti. I don't know kung nadaanan yun sa quali, but later on, i-review natin, no, na yung qualitative may pagka-subjective siya, unlike sa quanti na may pagka-objective, no. Objective ang results, no, ng or approach ng quantitative research. Okay? Systematic empirical investigation of phenomena using computational techniques. Yung computational techniques na yan yung tinatawag natin na statistics, no, or statistical analysis from quantifiable data. Anything under the sun na merong katumbas na measurement, numbers, kayang sukatin, kayang bilangin, no? All of those are considered as quantifiable data. Okay? It highlights numerical analysis, yan na nga yun, yung tinatawag nating computational techniques later on, no? Of data, hoping that the numbers yield unbiased results that can be generalized to some larger population. No, we are going to deal now with a large population, no, large number of participants, and explain a particular observation. Simply, quantitative research is concerned with numerical, no, may katumbas sa numbers, measurable, kayang sukatin, and countable, kayang bilangin, variables. So later on, sa mga discussion natin, we are going to deal with variables at isa to sa mga pinaka-importanteng kailangan nating maintindihan, malaman when it comes to quantitative research. So anything under the sun na kayang sukatin, kayang bilangin, kayang tumbasan ng number, so all of those are considered as variables which has a big role pagdating naman sa quantitative research. Okay? Alright, so let us identify differences between quanti and quali by having this definition. No? Balikan natin yung quali. Ito yung nakaraang taon. No? It is used to gain understanding, reasons, opinions, and motivations. No? All of those are considered as qualitative data kasi nga wala naman tayong pang-measure ng mga yan. Ulit, understanding, reasons, opinions, and motivations. Okay? So, qualitative research is used to discover trends and dig deeper
palalim, no? Palalim, depth, into information and or problems. Qualitative methods are based on words, perceptions, feelings, etc., rather than numbers, no? And they include questionnaires with open-ended questions, no? I don't know if you're already familiar with type of questions. Pero pag sinabi nating open-ended questions, ito yung mga klase ng tanong na nangihingi ng explanations, further explanations, no? Okay? The sample size here or the number of participants is usually small. Kaya na, hindi kagaya ng nasabi natin kanina sa quantity na malaki ang sample size. And respondents or participants are selected to fulfill a quota. Yun, no? Pag sinabi natin qualitative, we are dealing with words, perceptions, and feelings here. Experiences as well, no? And our questionnaire here, open-ended yung format. Okay? So, sample size is small. So, definitely, yun yung kaibahan ng qualis. Pagdating naman sa quanti, no? Kapag sinabi natin quanti, it is used to quantify the problem, quantify, by generating data that can be used statistically kasi we are going to use statistics na pagdating sa quantitative research. Okay? It is used to quantify attitudes. So, parang qualitative din siya, pero this point or at this time, kina-quantify na natin yung mga ginagather natin at data. Nagkakaroon na tayo ng numerical values dun sa data na meron tayo, no? So, basically, it is used to quantify attitudes, opinions, behaviors, or any variables. Variables, no? When you say variables, all things under the sun, sabi ko nga kanina, na kayang sukatin, bilangin at tumbasan ng numbers ay tinatawag na variables, no? This method will measure the level of occurrences on the basis of numbers, the sample size here, or the number of participants, large. Ibig sabihin, marami ang magiging participants natin pagdating sa quantitative research, unlike sa qualitative research. Okay? Okay. So, here are some notable concepts, no, na pwede nating i-compare, no, pagdating sa quali at sa quanti. Okay? So, sa left side natin, we have qualitative. Ang topic natin, nung nagka-qualitative tayo, ang tawag sa kanya ay central phenomenon. Okay, central phenomenon ang tawag. And then, pag quantitative, ang tawag natin ay variable. No, yan. Kaya sabi natin kanina, sobrang importante na alam natin yung variable. And later on, sa mga discussion, sa mga susunod na discussions natin, i-discuss natin ano yung variables. Okay? So, participants, ito yung kukuha na natin ng data, no? Pag qualitative research, ang tawag natin ay informants or key informants. Yan, to be specific. Sa quantitative naman, ang tawag natin ay respondents. No, yung mga taong involved, kukuha na natin ng data. Respondents ang tawag sa quanti. Okay? Sa qualitative, yung data natin, in text form siya. Okay? Kaya nga, hindi siya kayang tumbasan ng number. Pagdating naman sa quantitative, numerical in form naman. So, encounter talaga tayo ng mga numbers dito sa quanti. Okay? When it comes to the data analysis tool or kung paano natin i-analyze yung data, dun sa qualitative, we are using thematic analysis, no? Mostly, thematic analysis yung ginagamit. And sa quantitative, ang gagamitin na natin ay statistical analysis. Okay? Alright. Instrument, anong pinagkaiba? When you say instrument, ito yung pang-gather ng data, no? Kanina, yung participants, yung kinukuha na natin ng data, yung gagamitin natin pangkuha ng data, ang tawag sa kanya ay instrument, no? Research instrument. Okay? So, sa qualitative, semi-structured yung ginagamit natin, or minsan unstructured, okay lang. Pero sa quantitative, most likely structured at standardized na yung ginagamit natin na pangkuha ng data. Okay? Sample size natin, 5 to 20.
Pag qualitative, so konti lang yan, no? Maliit lang, 5 to 20 lang. Pero sa quantitative, most likely large na yung ating sample size, no? May formula tayong ginagamit dyan, but definitely sa mga susunod na discussion na natin siya, i-discuss. Okay? Yung results natin sa qualitative, ito yung sinasabi natin kanina, most likely, subjective yung nagiging results. No? Bakit kaya subjective? Kasi nga, no, yung inquiry natin or yung data na kinukuha natin from our participants ay nakabase sa kanilang sariling perceptions, opinions, at experiences, no? At some point, nagiging medyo may pagka-subjective, no? Hindi naman natin sinasabing totally subjective kasi may validation at triangulation naman sa quali, no? Pero may pagka-subjective nga yung results, no? Sa qualitative research. Unlike sa quantitative, talagang objective ang results natin kasi structured yung ginagamit natin na pangkuha ng data. Standardized yung questionnaire natin. Okay? Okay. So, ano ba yung characteristics ng quantitative research? So, una, objective. Sabi nga natin kanina, yung results natin ay may objective na talaga kasi naka-base na yung kukunin nating data sa structured na siya, standardized na siya, no? Okay? It is not based on mere intuition and guesses. Data are gathered before proposing a conclusion or solution to a problem. Okay? Pangalawa, clearly defined na yung ating mga research questions, no? Hindi kagaya nung qualitative na open-ended nga yung mga questions natin, so possible sa structured interview, di ba? Pwede pa siyang mabago, pwedeng magkaroon ng mga follow-up questions, pwedeng iba-iba yung pagkaka-perceive ng participants dun sa questions na meron tayo or dun sa research questions na meron tayo. But definitely, sa quantitative, before tayo mag-start ng research natin, ay well-defined or clearly defined na yung research questions as well as our objectives, no? Objectives and statement of the problems as well. Okay? Research instrument, yung pangkuha natin ng data, yes, structured na nga rin, kagaya ng nasabi natin kanina. No? Ibig sabihin kung ano yung itinatanong natin or itatanong natin sa participants natin, manghihingi na siya ng eksaktong sagot. No? Unlike sa qualitative, na pag nagtanong tayo, mag-e-explain pa, hindi eksakto, no, yung sagot ng participants. Unlike sa quanti, kung ano yung tanong, merong mga choices, for example, yun, eksakto na yung sasagot ng participants natin. Next, numerical data. We are going to deal with numerical data na. So, expect niyo na magkakaroon tayo ng mga figures, tables, graphs, magtatali na kayo using the Excel and other statistical softwares na gagamitin natin. Sample sizes natin ay large, so di hamak na mas malaki yung dami ng participants natin. Okay, to arrive at a more reliable data analysis, a normal population distribution curve is preferred. Meron tayong formula niyan at kung nadaanan na rin ninyo sa statistics and probability ninyo yung tamang dami ng sample or tamang dami ng data. No? This requires a large sample size, yes, depending on how the characteristics of the population vary. But definitely, we're going to use the formula para malaman kung gaano karami yung magiging sample size natin. And then, when it comes to sampling, random sampling yung gagamitin natin. I don't know if you're already familiar with sampling, pero sa PR1, di ba, may sampling na rin naman. Ngayon, random sampling yung gagamitin natin. Most likely, random sampling. Okay? Replicative din ang quantitative research, no? Pwedeng ma-replicate ang mga quantitative methods when it comes to the methodology, the questionnaires, no, yung mga gagamitin natin. Pwede siyang ma-replicate, no? Tuwing kailan siya pwedeng ma-replicate? Anong mga pwedeng basis natin para ma-replicate yung quantitative study? So, unang-una, when it comes to time, for example, ay merong isang quantitative study, ginather
for example, 10 years ago, no, matagal-tagal na panahon na, and then gusto nating i-test kung yun pa rin ba yung result ngayon. For example, ito bang situation or ito bang status nung nakaraang huling 10 taon ay ganito pa rin ngayon? So, pwede nating i-replicate yung study para malaman kung yun pa rin or ganun pa rin, no? Yung status before. Okay? When it comes to place naman, halimbawa, merong isang quantitative study ginather abroad, tapos gusto mo siyang malaman kung totoo rin ba siya dito here in the Philippines, so pwede mo ring i-replicate yung ganong klaseng study. No, isa yun sa mga masasabi natin na strength, pwede, ng quantitative research. Yung kanyang, pwede siyang ma-replicate. Okay? Alright. Future outcomes by using complex mathematical calculations and with the aid of computers, if and then scenarios may be formulated thus predicting future results. No? By the use of quantitative research, pwede nating mahulaan, malaman yung mga susunod na data, mga future outcomes. No? Lalo ngayon, di ba, bagyo? Yan. Actually, yung mga projections, mga forecasting na ginagawa dito sa bagyo, halimbawa, magiging gaano ba kalakas yung hangin sa susunod na araw, no, sa mga susunod na oras, gaano ba or magiging gaano ba kalakas yung ulan, karami yung ulan sa mga susunod na oras at araw, quantitative data yung sumasagot nun. No? Numbers yung nagiging basis ng mga ganong klaseng projection at forecasting. Sobrang importante na, or isa sa mga characteristics ng quantitative research ay kaya niyang hulaan yung mga susunod na mangyayari, future outcomes. Okay? Okay. So, that's it. Hopefully na sundan natin, no, from the definition of quantitative research by comparing it to qualitative research and ano ba yung characteristics ng quantitative research. Okay? So, that's it. Thank you so much. Kung meron kayong tingin nyo, hindi nyo maintindihan, pwede nyo paulit-ulitin yung video, no? Or kung hindi man, kung hindi man at meron talaga kayong gustong i-confirm, pwede nyo akong i-message na lang through kung anumang connections meron tayo, no? GC or via Outlook or via Teams. Okay? So, once again, that's it, and thank you so much.